Papatuloy po natin yung pag-aaral natin. So ngayon naman po ang title natin is Waiting for the Day of God. Ready na ba tayo mga kapatid? Ready na? Are you ready? So we are now waiting for the Day of God. Hinihintay po natin yung araw ng ating Diyos. So ang reality po, ang katotohanan at ang certainty, the reality and the certainty, kasiguraduhan that Christ will be coming back again. Ito po ay talagang certain and this is real. Hindi po ito fantasy. This is not fiction. This is real thing. As real as your tomorrow. Kung gaano katotoo ang bukas mo, ganun din po ang katotoo ng muling pagbabalik ni Jesus. At yan po ay makikita natin sa 2 Peter chapter 3 verse 3 to 10. Pag-aaralan po natin mamaya yan. Alam niyo po, yung pong world history po ay hindi po ito natatapos. Yung kasaysayan ng mundo ay hindi natatapos po ito sa resulta na other than what God has ordained. Ang katapusan at kaganapan ng panahon ay nangyayari ayon sa itinakda ng Panginoon. Kaya po huwag kayo maniniwala na ang end of the world will come as a result of, nagkaroon ng nuclear war. Naggera na ang Russia at saka Ukraine kaya matatapos na ang mundo. Hindi po. Hindi rin po matatapos ang mundo dahil sa naging zombie na tayo. Nagkaroon ng pandemic at naging zombie. Nagkaroon na ng zombie apocalypse. Hindi po yan ang end of the world. Hindi rin po matatapos ang mundo dahil nagkaroon ng massive volcanic eruption o tidal waves or heat waves or tawag natin dito yung climate change na talagang mainit na, hindi po doon ang katapusan ng mundo. Kaya at hindi rin po matatapos ang mundo dahil may dumating na aliens at sinakop tayo. Hindi po rin matatapos ang mundo dahil merong kagagawa ng isang tao. Ito pong panahon kung saan nakikita natin ngayon will be changed ay magwawakas ayon sa tinakda ng Panginoon. Sa kanyang paraan at sa kanyang panahon. Hindi sa paraan ng ano paman, kundi sa kanyang paraan at sa kanyang panahon. At sa kanyang paraan ito ay nasulat sa scripture, nakasulat po ito sa Biblia kung paano niya wawakasan ang panahon na kung saan itong nakikita natin ngayon. So, Christ will return as foretold in the scripture. Kaya po mga kapatid, dahil ang Panginoon ay dadating, ibig sabihin, nang mangyayari ang sinabi ng Panginoon, ibig po sabihin ng mga kapatid, na ang Panginoon ay may control pa rin sa history. May control sa kasaysayan. Hindi ang mundo ay nag-i-exist as it is na patuloy lamang na nag-i-exist sa mundo by chance. Because of the split of one cell organism ay nagkaroon ng tao, etc. At ito yung papatuloy lamang ayon sa basta kung ano na lamang, hindi po, ito ay isinulat ng Panginoon. Isinulat ng Diyos ang buong kasaysayan ng mundo. Kaya kung ito isinulat ng Panginoon at ang Panginoon ang may akda ng mundo, ay di ito ay may purpose, may kasaysayan, may simula, may plot, may climax, may end. Kita niyo po mga kapatid, kung ito basta na lamang nag-i-exist, wala yung kasaysayan eh. Walang simula, walang climax, walang purpose, walang end. Pero dahil ang Panginoon ang may akda, dahil tinakda ng Panginoon na may beginning, merong end, ibig sabihin, He is in control of everything in the middle. And therefore, merong purpose, may climax, may suspense, may good ending ang lahat ng kasaysayan. Sapagkat ito ay tinakda ng Panginoon. Ang maganda po nito mga kapatid, dahil ito ay may tinakda ng Panginoon, meron ka ngayong purpose sa iyong existence. Hindi ka basta naririto lamang, kapatid. May layunin na pagkakapanganak mo. At may layunin, kaya ka naririto, kaya naririnig mo ang mensaheng ito. May itinakda sa iyo ang Panginoon. Kung ito ay isang maganda at isang malaking movie, malaking kasaysayan ng buhay, mga kapatid, tulad ng ano nasabi ko dati, ikaw ngayon ay isang karakter sa isang napakagandang pelikula. Ikaw ngayon ay hindi ka lamang karakter, kundi you are going to play a very important role. Ang malungkot kasi doon sa nagpe-play ka ng important role, ang ending ay ikaw ay talo. Pero dito sa kasaysayan natin mga kapatid, because you are in Christ, and Christ is victorious, you're also victorious. Amen. Ikaw ay mapanagumpay din. At ano ang ending ng mapanagumpay?
maganda, lagi ang ending ng mapanagumpay. Kahit ang kasaysayan ay nagwakas doon sa ganitong, sa isang wakas, at the end, makikita pa natin, ay salamat, naging maganda naging maganda ang kinahinatnan ng mga bida. At ikaw kapatid yun, because you are in Christ, ikaw ay bida. Amen mga kapatid. So hindi natin katatakutan ang end of times as we know it. Why? Because we are playing in a very, very important and privileged role to be with Christ. As one of the actor and to play a very important role. And at the end, we will also benefit and reap the reward of the reward na tatanggapin ni Kristo at yun din ang tatanggapin natin. Amen mga kapatid. So, balikan natin yung pinag-aralan natin last week. Bigyan natin ng konting review. Ano ba ang kasiguraduhan? Bakit ba kailangan talaga na bumalik muli si Kristo? Bakit naman si Kristo kailangan pang bumalik? Ay ayos naman ako din eh. Oo, kaya ayos naman ako na may nag-aaral, ako na may trabaho. Babalik pa si Kristo? Ay kapatid, kailangan bumalik si Kristo. Bakit? Unang-una, kasi sinabi niya eh. Kasi sinabi ni Kristo na siya ibabalik. Makikita po natin yan sa Mark chapter 14, verse 62. Sabi niya sa mga high priest, nung siya ay ini-interrogate ng mga pariseo, ng mga high priest, sabi ng pariseo sa kanila, sino ka ba talaga? Sabihin mo sa amin kung sino ka. Sabi sa kanila ni Kristo, you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. Makikita mo, ika ang anak ng tao mula sa kalangitan with great power coming in the clouds of heaven. Ipinropi sa inyo at sinabi niya, ako ay babalik, coming in the clouds of heaven. You will see the Son of Man. You will see Christ. You will see the Messiah. You will see the Son of God coming in the clouds of heaven. Sinabi niya yun. And Christ is true to His word. Ang Diyos ay hindi sinungaling. And when Christ said it, He will surely fulfill it. Amen, mga kapatid? And number 2, para mabilis tayo mga kapatid, this is just a review. Kasi ang mundo, because the corrupt world as we know it, alam niyo ba na ang mundo ay nagiging corrupt? Alam niyo ba na pasama ng pasama ang mundo? Alam niyo ba yung mga nakikita kong mga tinatanggap ngayon ng society ng mga dati nung pag narinig namin ng mga kabataan, kami mapapalo na ng aming mga ina at mga ama. Ay ngayon, ordinary na pinagagagawa. Alam niyo ba yung mga pinalalabas sa TV ngayon, dati mga bawal na salita at nagkakaroon ng mga censorship. Pinuputol ngayon, ordinary na ba? O normal na. Alam niyo ba yung mga disrespectful? Alam niyo ba yung mga immorality? Alam niyo ba yung mga adultery na dati pag naparod mo sa sine, kayo kinangingilabot? Ngayon hindi na pinangingilabutan. Ini-imagine na karamihan. Because they also want to live the same way. That is how the world has coming to its demise. Yung nagiging corrupt na ang mundo. Hindi lamang ang mundo nagiging corrupt. The people in this world becoming more and more sinful, more and more disrespectful of God, more and more ignorant of God, more and more rebellious of God. At hindi pwedeng magpatuloy ito, mga kapatid. And because of this, the world needs to be judged and renewed. Kanina nga pinag-usapan namin ni Pastor Rodel, yung judge sa Tagalog, pagka pinakinggan natin, mas malalim ang dating eh. Nalalapit na ang paghuhukom. Kasi judgment parang judge lang, parang alam na natin, pero yung pag sinabi mong paghuhukom, nalalapit na ang paghuhukom. Bakit kailangan magkaroon ng paghuhukom? Bakit kailangan baguhin ang sistema ito? Hindi pwede magpatuloy ito ng ganito. Kailangan baguhin. Our body is going to be renewed. It is going to live in this world. And this world needs to be renewed also. Kailangan baguhin din. So, yung every hope, yung bawat inaasahan ng mga mananampalataya, nakaganap-ganap sa kanila, is an opposite news to the unbeliever. Pag sinabi mo ang mensahe ito na ang mundong ito magwawakas, hindi yung mundo. At the time of the age as we know it, yung sistema ng mundong ito magwawakas as we know it, and this is a terror for them. Nakakatakot sa kanila. Bakit? Pamaya pag napag-aralan natin, di ba? Matutunaw, magme-melt ang mga elements, kung ano makikita mo sa kalangitan, and judgment will come. Yung mga plague, yung lahat, yung mga news of war, rumors of wars, volcanic eruption, and the age as we know it, nakikita natin yung trend na pinakita ko sa inyo last week, yung pagdami ng mga kalamidad is just a birth pain. This is a terrible news for them. Why? Because they know that when time comes, they will be one of those who will going to suffer. Kaya this is a terrible news. But for us, believers, mga kapatid,
This is not a terrible news. In fact, this is good news for us. Kung ikaw ay nakay Kristo, mga kapatid, hindi ka dadaan doon sa judgment. Hindi ka dadaan doon sa paghuhukom. Hindi ka sasabihin ng Panginoon na ikaw ay makasalanan, pumunta ka sa impyerno because you refuse me, you're going to hell. Hindi. Because we have been saved. Mga kapatid, because we are in Christ, kung ikaw ay nakay Kristo, hindi ka dadaan sa paghukom. You have passed from judgment. Tingnan natin mga kapatid yung sa John 3:18. Sabi doon, there is no judgment. Walang paghuhukom doon sa lahat ng nananampalataya kay Kristo. Amen. Ikaw ba kapatid ay nananampalataya kay Kristo, walang paghuhukom na dadating sa iyo. Amen. At bakit naman walang paghuhukom? Ay lahat di ba dapat ay ma-judge? Oo, ikaw ay na-judge na kay Kristo, nasakdal ka na kay Kristo. Hindi sinabing ikaw ay makasalanan, hindi sinabing ikaw ay exempted. Ikaw ay ginudge din, pero ikaw ay na-judge na kay Kristo. Dahil nung tinanggap mo si Kristo, ang kasalanan mo at lahat ng ginawa mo kasalanan, pati yung nature of sin na nasa iyo dati nung pinanganak, na ikaw ay kaaway ng Diyos, yun lahat ay binitbit ni Kristo sa krus. Sa kanyang katawan sa krus. At nung siya nakapako sa krus, yun yung judgment na dapat sana sa iyo. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit, sakdal na galit sa kasalanan na nasa sa iyo, pero na kay Kristo, binuhos ng Panginoon yung galit na yun. At si Kristo nag-suffer para sa iyo. So ngayon, kung ikaw ay muling masasakdal, kung hindi ikaw ay muling ma-judge, kung ikaw ngayon ay muling huhukuman, that is unfair. Bakit? Ikaw ay nahukuman na kay Kristo sa krus. Amen. Hindi ba magandang balita para sa atin yun? Na hindi na tayo huhukuman? Na hindi ka na masasakdal muli? Amen. Oh. Pero tayo ay tatayo pa rin sa harap ni Kristo on the bema seat of God. Yan po ay nakasulat sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. We must all appear before the judgment seat of God. Bakit? Bakit tayo mag-a-appear pa rin before the judgment seat of God? To receive our reward. Yun naman. So, balikan natin yung John chapter 5 verse 24 para magkikumpleto ating pag-aaral. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes in Him who sent me. Kung sino man na nakarinig sa aking salita at nanampalataya, sabi ni Kristo, kung sino man ang sumampalataya sa akin, na ako ay anak ng Diyos at ako ay bumaba ng katawang tao upang ako ay masakdan, masumpa dahil sa kasalanan ng tao, at kung sino man ang mananampalataya sa akin, siya ay maliligtas. Kaya kapatid, kung gusto mo ikaw ay maligtas, anong kailangan mo? Panampalatayaan ang ginawa ni Kristo sa krus para sa iyo. Believe and receive what He has done for you. If you want to pass from judgment into life, hindi ka na masasakdal, hindi ka na masusumpa, sumunod ka sa akin sa simpleng panalangin ito. Simple lang ang nire-require ng Panginoon, ang sumampalataya. Hindi sinasabing gawin mo ang mga bagay na ito. Ang sinabi, sumampalataya ka sa Kanya sapagkat ginawa na Niya ang mga dapat niyang gawin upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Ang gumawa ay si Kristo para sa iyo. Kaya sasampalatayanan mo na lamang. Kaya kung ikaw ay bagong naririto, ikaw ay bisita, inaanyaya kita na yumuko at sabihin mo sa maiksing panalangin ito at panampalatayanan mo sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Yesus, ako po ay makasalanan. Ako po ay mapapahamak ng wala ka. Ngunit salamat na lamang na parito ka, namatay sa krus para sa akin. At sa iyong kamatayan, pinagbayaran mo ang lahat kong kasalanan. At nung nabuhay ka, nagkaroon din ako ng buhay na walang hanggan. Nananampalataya ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po na sa ngayon ay nasulat na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. Kung ikaw ay nanalangin sa simpleng panalangin ng kapatid at pinanampalatayaan mo, iniimbitahan kita na patuloy mong pag-aralan, patuloy mong kilalanin si Jesus. Ngayong sa sandaling ito, ikaw ay ligtas na, pero patuloy kang lumago sa pagkakakilala sa Kanya sapagkat napakaganda ng buhay na ipinangako na Jesus sa iyo. Bakit? Lahat kasi ng hirap dinala na Niya.
Bakit ka pa magsasuffer ng hirap ng buhay? Kahit pahirap ng pahirap ang mundo, you will not suffer, you will receive blessing. Bakit? Lahat kasi ng curses at sumpa nila na ni Kristo. So hindi ka na rin dapat masumpa. Lahat ng, even the sickness, even yung sakit at karamdaman, mga kapatid, nung si Kristo yung napako sa krus, hindi na siya kailangan masugatan. Pwede naman siyang mamatay. Kung buhay lamang ang kailangan niya upang magbayad ng ating kasalanan, pwede siyang mamatay na walang sugat. Pero bakit siya nasugatan? Yung mga sugat niya, yan yung mga sakit at karamdaman na binitbit niya para sa iyo. Amen. So, pasalamatan natin ng Panginoon. So, congratulations kapatid, kung ikaw ay narinito, tinanggap mo si Jesus, this message is a good message for you. This message is a source of joy for you. This is not a message of terror, but a message of joy and hope para sa atin. Amen. Kasi nga, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 3 verse 14, if what has been built survives, the builder will receive a reward. Lahat ng ginawa mo dito kapatid, dahil sa yung human ambition, human desire, human will, lahat yan ay matutupok. Tinayo mong bahay, tinayo mong negosyo, even your good relationship, matutupok yan. Ano ang hindi matutupok? Ang relasyon mo kay Kristo. Yan lamang ang hindi matutupok. Because nothing can separate you from Christ and from His love. Amen? So may reward kang tatanggapin when you face Christ in His, in the bema seat of Christ. So number 3, ano ulitin natin? As review? Because Christ said it. Because the corrupt world as we know it needs to be judged and renewed. And number 3, because of His faithfulness to Israel. Bakit kailangan bumalik ang Panginoon? Bumalik si Kristo? Kasi nangako siya sa bayang Israel. Sabi ng Romans 11 verse 25 to 26, Israel has experienced a hardening in part. Naging matigas ang puso ng mga Israelita, naging matigas ang puso ng mga Hudyo. Hardening in part, until the full number of Gentile has come in and God will save them all. Ililigtas sila din ng Panginoon, ang buong lahi ni Israel. Ililigtas sila when the full number of Gentile has been reached. Kapag sapat na ang numero ng mga hentil, tayo yun mga kapatid, ay tumanggap na sa Panginoon. So hindi infinite ang paghihintay ng Panginoon. Hindi infinite o pang walang hanggan ang paghihintay ng Panginoon sa mga maliligtas. It is set and destined for a certain number. At pag na-reach na yung number na yon, God will once again soften the heart of Israelites so that they will receive Christ and then Christ will come. So hindi ba kayo nagagalak doon mga kapatid na kayo ay inabutan ng cut-off? Hindi ba kayo nagagalak mga kapatid nung kayo tinawag, hindi pa cut-off ang heaven? Hindi pa cut-off sapagkat darating ang panahon maka-cut-off na because the number of Gentiles that was saved or that is saved has been reached. At babalik na si Kristo. And by that time, palagay ko wala nang maliligtas because Christ has already come and you no longer be saved by faith. You will no longer be saved by faith. Why? Because you do not need faith. Christ is already there. Judgment will come to those who fail to receive Him. Alam niyo mo mga kapatid kung gaano ka-faithful ang Panginoon? He is faithful to Israel na kailangan, sabi ng Panginoon, I will restore my kingdom and this promise niya sa mga anak ni Jacob, to the nation of Israel, it's promised. So that's why He need to preserve the land of Israel. That is how God is so faithful. Kung hindi niya pinangako ito na siya babalik sa lahi ng Israel, ay mawawipe out na ang bayan ng Israel. Imagine, gaano kaliit ang Israel? It is a so tiny nation, surrounded by very many enemies, surrounded by all its enemies, and yet, so many times we have seen na they tried to remove and wipe out. Hanggang ngayon may nag-a-ambition pa rin na annihilate o wasakin o i-wipe out ang bayan ng Israel. But they were never successful. Walang naging successful. In fact, during the time na nagkakaroon ng mga war, Israel laging comes out as the victor and the winner. It is only by miracle. Isipin niyo mga kapatid, noong panahon ni Hitler, noong ang mga Israelite ay na-distribute sa maraming bayan, noong Israelite walang sarili nilang bansa, noong Israelite walang sarili nilang lupa, naka-distribute sila sa many parts of the world. Ang Nazis Germany, they tried to wipe out all the Jews in the world. 6 million ang Jews namatay. Ano naging result? Ang naging resulta nito mga kapatid, nagkaroon pa ng bayan ng Israel. Isipin niyo, sila ay scattered sa mundo, walang bayan, pero nung sila ay
planong i-wipe out ng Nazi Germany, ano naging resulta? United Nations decided to give them a land of their own. I mean, isn't that a miracle? That is a miracle, mga kapatid. How many tribes have been wiped out? How many nations have been wiped out? How many races have been became extinct? Nawala na sa mapa, nawala na sa history. Na marami na. Even the enemies of Israel, yung mga Amalekites, Jebusites, herbicides, parasites, lahat yan nawala na. What remains is the nation of Israel. Why? Because God has promised to Israel that I will set up my kingdom. And God is faithful to Israel. Imagine mga kapatid, ang Panginoon is faithful sa Israelitang ito na so many times that they disappointed God. So many times na pinasama nila ang loob ng Diyos. So many times that they were unfaithful to God. And yet, God has proven to be faithful to them. God is faithful to the people na unfaithful sa Kanya. Imagine mga kapatid, how God is so faithful to you. Hindi ka lang kapatid, you are not a disgrace to God's eyes. Sabi ng Romans chapter 5 verse 1, in Christ, you have been made acceptable to God. Amen. Romans 5, inipalapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. No matter how many failures you have made, no matter how many sins you have done, no matter how many things na hindi nakakalugod sa Diyos ang pinagdaanan mo, sabi ng Panginoon, in Christ, you have been made acceptable to God. Sa pamamagitan ni Kristo, katanggap-tanggap ka na. Kung tinanggap mo si Kristo, katanggap-tanggap ka sa Diyos. At ang tingin sa'yo ng Diyos ay mabango, maganda, malinis. At ang patunay ng Panginoon, He is faithful, though you are not faithful. Kung pinatunayan niya sa history that He is faithful to the nation of Israel, how much God will be faithful to you, mga kapatid. Ang pangako ng Diyos ay totoo sa iyo at hindi kanya kahit kailanman pababayaan, kapatid. So isn't this a good news na makita natin in history that God is faithful to a nation that is so hard to bear, a nation that is so disappointing. But yet He is faithful because He said He is going to be faithful to them. How much more God is going to be faithful to you when Christ Himself gave His life for you. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. And next, bakit kailangan bumalik ang Panginoon? It is a vindication of Christ. Vindication. Ano ba ibig sabihin ng vindication? Finally, the revelation of who Jesus really is going to happen. Pakikita ni Jesus kung sino talaga siya. Ano ba siya? Siya yung LOL. Siya yung KOK. Siya yung LGA. Ano yung LOL? Siya yung Lord of Lords. Ano yung King of Kings? Siya yung King of Kings. Ano yung LGA? Siya yung Lord God Almighty. Amen. Patutunayan niya at pakikita niya talaga sa iyo na yung mga paglibak sa Kanya, yung mga pagtawa sa Kanya, yung mga hindi pananampalataya sa Kanya, yung mga pagseset sa Kanya, siya isang tao lamang, pagsasabing, propeta lang yan. Yung pagsasabing, siya ay fiction, yung pagsasabing, siya ay siraulo, yung pagsasabing, siya ay isang Hudyo lamang na God of the white people. Those who do not believe in Him, those who refuse to say His name, those who refuse to acknowledge Him, they will see Him as He is. Makikita niya as Christ Himself as He is. Sabi sa Lucas chapter 21 verse 25, people will faint in terror. Aba ay manghihimatay sa takot. Mahihimatay sa takot. Tapos, apprehensive of what is coming to the world. Natatakot sila. Ano na kayo mangyayari sa mundo? Dumadating itong may nangyayari sa kalangitan. What is coming to the world? At yung heavenly bodies are shaken. Sipin nyo mga kapatid, heavenly bodies. Ano ba yung heavenly bodies? Mga araw, buwan, bituin ay kumakalog sa kanilang kinalalagyan. Because Christ is coming. Imagine nyo yung kapatid, kumakalog ang araw, kumakalog ang buwan, kumakalog ang bituin. At that time, they will see the Son of Man coming in the cloud with power and great glory. Makikita nila na ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Bakit ano kaya yung dakilang kapangyarihan ng Diyos? Isipin nyo, yung mga heavenly things kumakalog. Siguro kasama niya yung maraming anghel doon. Kita niya yung glory nagliliwanag. Yung karangyaan, yung glory ng Panginoon nakikita nila. And every eye will see Him.
Ano kaya ang mararamdaman ng mga taong tumatawa kay Kristo? Ano kaya ang mararamdaman ng mga taong di na nananampalataya kay Kristo? Naku po, ano kaya? Ano kaya nararamdaman nila? Imagine mga kapatid, ano kaya nararamdaman ng takot ng mga taong ito? Pero alam ko kung anong mararamdaman nyo kung makikita nyo ito. Galak. Saya. Bakit kayo naniniwala kay Kristo? Dadating ng hero ninyo. Darating ng hari ninyo. Darating ng Lord of Lords ninyo. Hindi ka, kayo, alam nyo, kayo ang babalikan ni Kristo. Kaya dakilang kasayahan at kagalakan ang mararamdaman nyo. In opposite sa mga taong ito, takot, manghihimatay sila sa takot. And at the end, they will confess by themselves. Sabi nung, sa Philippians chapter 2, verse 10, that at the time Jesus, ngayon sila tatawag, every knee should bow. Wala sinabing every believer's knee. No. Every knee. Pag ba sinabing every knee, kasama yung hindi naniniwala kay Kristo? Kasama ba yung mga Muslim? Kasama ba yung mga walang Diyos? Kasama ba yung baka? Yes, every knee. May knee din ang baka eh. Every knee will bow in heaven and in earth. O isipin niyo yun? In heaven and kasama ng mga anghel magyuyukuran, every knee will bow in heaven and on earth and under the earth. Ano yung mga nasa ilalim ng earth? Yung mga nasa ilalim ng lupa. Ano yun? Mga tiyanak. Di kayo yung mga laman lupa tinatawag natin. Tikbalang, kapre. No offense sa kuya ha. Mga higante, mga duwende, they will, even the devil and demons, their knee will bow. And they will confess. Sasabihin nila, truly, Jesus Christ is Lord. Amen. Hallelujah. What a glorious day it is. What a glorious day it is talaga mga kapatid. Jesus Christ is Lord. At ang masaya ng mga kapatid, doon lang nila, at the end, they will confess, but still, they will be judged. Pero tayo mga kapatid, we are now confessing it. Sinasabi na natin, Jesus Christ is Lord, therefore we will not be judged. Because now, at this very moment, we have already confessed, we believe that Jesus is our Lord. Kaya we will not be judged. It's no longer a terror for us. It's a very happy and joyful, exciting moment for all of us. Sana magkakasama tayo doon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya Jesus is Lord. Amen. Amen. Jesus is Lord. Jesus is my Lord. Hallelujah. Number 5, bakit kailangan bumalik si Jesus? Finally, for the destruction of Satan. Si Satan kasi naandyan pa eh. Kahit nalaglag siya sa kalangitan, ibinigyan pa rin siya ng freedom ni Lord to tempt, to accuse, to threaten, to deceive, to oppress, to give and inflict. Naandyan pa rin si Satan eh. To give sickness and inflict sickness. But finally, at the end of times, kung saan kasama ng Antikristo, siya ay finally itatapon sa dagat-dagatang apoy. And he will be locked there forever, consumed in fire. Mga kapatid, ang hell is not designed for us. It is designed and reserved for the devil, for the demon, for Satan and the Antichrist. What is reserved for us? The new heaven and the new earth. Amen, mga kapatid. Sabi ng Revelation chapter 9, verse 20 to 21, the two of them, sino yun? Si Satan and the Antichrist, were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. The rest were killed with the sword coming out of the mouth of the rider on the horse. Sino yun? Si Jesus Christ. So, with that, Christ's victory over Satan is finally complete. Tapos na. So that he could no longer tempt, deceive, accuse, oppress, afflict the believers. Because the enemy is no more. Amen. And bakit kailangan bumalik ni Kristo? Because number 6, the fulfillment of the hope of the saints. Ito ang ating hope, ito ang ating inaasam-asam, ito ang ano sa Tagalog nun? Kaganapan ng inaasahan ng lahat ng mananampalataya. Kaya nga ang tawag sa atin mga mananampalatayang those who love His appearing. Tayo yung umiibig sa pagbabalik ni Kristo. Sabi ng 2 Timothy chapter 4, verse 8, tayo yung umiibig. Inaasam-asam natin ang pagbabalik ni Kristo. Why are we loving His appearing? Why are we excited in His appearing? Why are we desiring His appearing? Because finally, we will be like Him. Amen.
So tayo nga yung mga kapatid, finally magiging katulad na ni Jesus. Ano ba siya? Noong nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad, He is in His incorruptible form. He is in His eternal and divine form, divine body. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 2, now we are children of God, and it has not yet been revealed. Oo nga naman, children tayo ng God, meron ka itsurang, children of God gayan, ang daming tagihawat. Children of God gayan, ang daming sakit. Children of God gayan ay may diabetes. Children of God gayan ay nung isang araw lamang ay inoperahan sa likod sa cyst. Ako, inoperahan ako ng aking asawa at anak sa cyst, sa likod. Children of God gayan ay nahihirapang umihi. O children of God gayan ay ang daming problema sa katawan, may asngaw, may puto. As that children of God. Pero hindi pa nga kasi tayo nare-rebuild eh. We are still in this form, in this fleshy form, desiring fleshy things. Ang mga desire natin, pag makamundo pa, ang mga gusto natin, yung nakatawan natin, ay yung gusto ng katawan natin. We desire food, we desire pleasure, we desire comfort, because that is what our body needs and desire. But time will come when our body will be replaced by this great body. Same as with Christ, and our desire will be different. Hindi na yung desire ng flesh natin. Hindi na yung desire natin makipag-away. Hindi na yung desire natin basta yung mga fleshly desire. No. We will have our heavenly desire. Why? Because we will have a new body. And palakpakan natin ng Panginoon. May nagtanong sa akin, paano sa langit? Walang beer. Ay, ako'y mahilig sa beer dito. Ay, alam mo kapatid, pagdating mo sa langit, hindi mo i-desire ang beer. Kasi yung body mo, iba ang desire niyan. Ang desire niyan is to be with God and to be with Christ, and that will be satisfied. Amen, hallelujah. Isasatisfy ni Lord ang lahat ng desire mo. Kaya lang, huwag mo limitahan kasi ang desire mo, yung desire mo pa dito. Hindi yan ang isasatisfy ni Lord. Ang isasatisfy niya, yung desire mo kapag ka napaltang ka na ng bagong katawan. Amen, amen. Kaya sabi doon, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, pagdating ni Kristo, second coming, we shall be like Him. We shall be like Him. For we shall see Him as He is. Baka nga hindi ko kayo makilala eh, dahil gagandang lalaki nyo eh. Gaganda ninyo, baka hindi ko kayo makilala. Pero baka kilala ko ba din kayo dahil I know, kasi iisa tayo eh. Iisa tayo ng spirit. So we know each other. Pero by judging doon sa outward appearance, hindi yan. Kaya mga kapatid, do not waste your time and energy in pursuing earthly desire and desire ng iyong body, mga kapatid. When Christ return, yun na i-desire mo, Christ return na. Bumalik ka na, yun ang i-desire mo para yung problema mo, yung pambili mo ng makeup, yung pambili mo ng chimchongso, yung pambili mo ng pangtapal sa mga tagihawat mo, masisave na. Mapaputi yung panggluta mo, hindi na yun ang uubusin mo. Pero kasi Lord, dumating ka na mapaltan na to eh. Ayaw ko na dito sa body to eh. Ayaw ko na. Amen, mga kapatid. So mga kapatid, yung instant appearance of Christ with usher instant replacement din. Hindi unti-unti. Hindi ka makita na 10 taon bago mabago ang itsura mo. No. Pagdating ni Kristo, instant yun. Pag nakita mo sa siya, una-muna magtatayuan muna mula sa hukay ang mga namatay kay Kristo. Sasalubong siya sa kalawakan, tayo naman mapapaltan ng katawan, sasalubong din sa kalangitan. Instant yun. Nakita, yung katawan ni James na macho na iwan no. Pero mas macho yung pinalit nito. Kita niyo mga kapatid, that is so great mga kapatid. So no matter mga kapatid, no matter how beautiful yung part of the world na narating nyo, narating kayo na Sweden, nakarating kayo ng mga part na magaganda, Holland, etc. Ukraine, Russia, nakarating kayo. Magagandang lugar dyan, Kiev. Nakarating kayo mga kapatid, it's nothing in comparison to what is coming. The Lord has prepared for us. Wala yan mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kahit gaano kaganda ng resort, kahit gaano kayaman ang resort, resort pinaganda yun para sa iyo. Kahit gaano kayaman, kahit gaano kamahal pa ang bayad mo sa resort, ang mga kapatid, magsasawa ka pa rin eh. Pag naandun ka, sasawa ka pa rin, maiinip ka pa din, sasawa ka sa pagkain, may complaint ka pa rin sa accommodation.
Magkaka-complain ka, bakit ba wala yung coffee maker? O bakit wala yung house cleaning? Mga kapatid, kahit gaano kamahal ba ito, magsasawa ka pero sa hinanda sa atin ng Panginoon, each of you will receive a mansion. You walking into the paved, gold paved road. Aba, mga kapatid, dito wala nakapag-pave ng kahit silver man lang na road. But doon para sa iyo yung kapatid, at I assure you will not complain about the accommodation o kaya aircon doon. Hallelujah. Ang matindi nito kung doon sa kabila ka, doon sa baba, yun ang matindis. Nako, siyo, panay ang complain mo sa accommodation. Where is the manager here? Ay, wala magagawa. Sorry, we have no aircon. Only furnace for you. Ha? Walang fire exit kasi everything is there is fire. You cannot exit the fire. So, hindi nyo nasusunog na wala kang fire exit? Aba, pagbukas mo, another fire. Another fire. Amen, mga kapatid. Kaya sasabihin ko sa inyo, this is a glorious day pa sa atin, mga kapatid. And kahit gaano kaganda isang lugar, it's still made by human hand. It's still made with human intervention. Nag-intervene pa rin ng tao, but this new heaven and new earth is fully 100% made by God. Hallelujah! Oh. So if you think that yung coming of Christ, yung eternal state natin, new heavens, new earth, glorious eternal plan ng God na establish sa atin. If you think about seeing Him face to face, if you think about the day when you will enter the glories of His presence and dwell there forever, then you should be rejoicing, exhilarating, anticipating, loving His appearance, crying out, Christ, come! Yun dapat na sigaw natin, come now, Lord Jesus, come! Kaya sa verse 42, nung pinag-aralan natin last week, ito ang tagubilin sa atin, watch therefore, for you do not know what hour the Lord is coming. Kaya kayo yung magbantay, kasi hindi mo alam kung kailan ito. Hindi mo alam kung kailan, kaya magbantay ka, hindi ka patuping-tumpik. So habang nagbabantay ka, ano ang gagawin natin? May gagawin ba tayo o wala? Kung may gagawin tayo, ano ang gagawin natin? So para hindi tayo manghula, mga kapatid, ay meron tayong verse. Meron tayong pag-aaral. Ito ang pag-aaralan natin ngayon. Pag-aaralan natin ngayon. Sa 2 Peter chapter, maiksi lang ito mga kapatid. This is only short verse. 2 Peter chapter 3, verse 1 to 18. Maiksi lang, verse 1 to 18. Bakit dito tayo? Kasi ayaw nating ma-out of context. Gusto natin, kung ano yung gagawin natin, ay nakabase ito sa tagubilin, ayon sa second coming. Ayaw natin maghahanap tayo sa scripture ng ano ba pinagagawa sa mga Kristiyano, ano ba pinagagawa sa mga Kristiyano. Eh hindi, with regards to the second coming, kaya pag binuksan niyo po yung inyong mga Bible, kung may mga Bible kayo, meron yung header sa simula sa second verse, chapter 3, verse 1, kung NIV, New King James kayo, King James Version, Amplified o kahit American Standard. Merong header, ang nakalagay doon ay The Coming Day of God. Kaya dito ko kinuha yung title natin, Waiting for the Coming Day of God. Pakita mo nga dyan, sis. Wala ba? Wala sa header? Ay, wala. Pero kayo na lang tumingin. Merong ano yun, merong paragraph title, The Coming Day of God. So nakasisigurado tayo dito na ang pinag-uusapan dito ay ang pagbalik ni Jesus. Hindi tayo kumukuha kung saan-saan. Kumukuha tayo sa tagubilin in regards to coming of Christ. What are we as people of God should be in the coming day of God, in the return of Christ. 2 Peter chapter 3, verse 1. Mabilis lang natin babasahin to. Beloved, I now write to you this second epistle, in both of which I stir up your people minds by the way of reminder. Reminder lang, kasi nung una, sabi niya sa 1 Peter, sumunod na ako sa inyo mga believers. So this second letter is for those first recipient of the first letter. At ang recipient ng first letter ay di yung mga saved. Yung mga Kristiyano itong makikristo, this is not a generic letter for everyone. This letter are for those who have received Christ. Yung mga ligtas na nakapalibot doon sa Israel, sa Jerusalem. So mga nasa Phoenicia, nasa Asia Minor, nasa whatever. Yung mga nasa lugar na yun. So he's talking to the believer in the various parts of the world near Israel. That you may be mindful of the words. So, pinapaalala ko sa inyo yung mga sinabi sa inyo, which were spoken before the holy prophets and the commandments of the apostle of the Lord and Savior. Knowing this, first,
Una ika, marami mga scoffers will come in the last days. Oh, walking according to their own lust and saying, where is the promise of His coming? Nasaan na yung pangako ng pagbalik niya? For since the Father fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Wala naman kang pagbabago eh. Sinabi mo darating si Kristo, yun pa rin naman nung una hanggang ngayon. Oh, for this they will fully forget. Sasadyain nilang kalimutan. Sasadyain nilang alisin sa isipan nila. That by the word of God the heavens were of old and the earth standing out of water, and in the water by which the world that then existed perished being flooded with water. Sasadyain nilang kalimutan na sinabi ng Diyos na noon ang mundo ay kanyang ililinisin sa pamamagitan ng tubig. Nakalimutan na nila ang ginawa noong panahon ni Noah. Sinasadya nilang kalimutan. Ito ay sinabi ng Diyos at naganap. Sinabi ng propeta at naganap ang nangyari noong panahon ni Noah. At pinapaalala sa kanila ni Pablo, ni Pedro, but the heavens and earth which is now present, itong heaven and itong earth ngayon, hindi yung heaven and hindi yung earth noon na lumubog sa flood, but this heaven and this earth, ngayon, kung saan nakikita natin, dinadamdam natin, naamoy natin, naiinga natin, ito, now preserved by the same word, na ngayon pinapangalagaan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, also, are reserved for fire. Naka-reserve sa apoy. So this earth will not be renewed by the flood, by the water, but by the fire until the day of judgment, hanggang sa araw ng paghukom, perdition of the ungodly man. Who will be judged? The ungodly man. Sino ang paghuhukuman? The ungodly man. Na kinakalimutan nila, sinasadya nilang kalimutan, na nakatakdang hukuman ang mundong ito, nakatakdang hukuman ang mundo sa pamamagitan ng apoy, ang mga ungodly man. So ang prophecy is proven true by the history. Mga kapatid, the prophecy is true. Why? Because in history, it has proven to be true. Kung ang propesya nung araw ay naganap, ang propesya ngayon ay siguradong magaganap. Amen mga kapatid. Verse 8, but beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is 1,000 years, and 1,000 years is one day. So yung paghihintay natin matagal is just irregardless, because it's not a matter of how many days. It's the matter of the timing of God, and the timing of God is different from the timing of the world. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us. Kaya naman nagtatagal sapagkat ang Panginoon naghihintay pa sa mga tatanggap sa Kanya. Siguro kulang pa yung number of Gentiles. Kaya kung gusto mo dumating na ang Panginoon, mag-invite ka na, mag-encourage ka, mag-evangelize ka para dumami ang tumanggap sa Panginoon. At para dumating na yung number ng count na yun, para dumating na si Kristo. So, because of love and patience of God, kaya naghihintay pa ang Panginoon, it's not because He is tired, because the Lord is nagre-relax pa sa resort, no. It is because of God's love for the unsaved. Kung meron pang aabot, hintayin yan. Amen. Verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Para ikaw magnanakaw, hindi mo naman inaasahan yung magnanakaw. Hindi mo naman inaasahan kung kailan darating ang magnanakaw. Kung alam mo kung kailan darating ang magnanakaw, di kayo nagbantay. Pero hindi mo alam. Kasi nga, ganun kasi ang day of the Lord. It comes like a thief in the night in which the heaven will pass away with a great noise. And the elements will melt with fervent heat. Matutunaw ang lahat ng elemento. Both the earth and the works that are in will be burned up. Lahat ay masusunog. Kakatakot. Buti na lamang hindi tayo kasama masusunog doon, brother and sisters. Why? Because before this thing happened, sinalubong na tayo ng Panginoon, pinakit na tayo sa langit, na-rapture na tayo. If you are in Christ. But if not, ay bahala ka na. Therefore, since all these things will be dissolved, ito ngayon ang tanong sa atin, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? Looking for the hastening, the coming, the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and new earth in which the righteous dwells. Tayo, sabi ni Lord, sabi ng talatang ito, nevertheless, kahit mga tunaw at mga sunog yan, nevertheless, tayo naman,
We are looking for the days of heaven, the days of God, the days of God. According to His promise, a new heaven and a new earth in which we, the righteous, will dwell. Amen. Are you righteous? You are righteous. Why? Because He who knew no sin, who has done no sin, who committed no sin, became sin for us, so that we who have done sin, who have committed sin, who have received sin, might become the righteousness of God in Christ. Amen. So we are righteous. Therefore, beloved, looking forward to this, dahil tayo looking forward to this, dahil ito ina-expect natin, ito ngayon ang bilin sa atin, itong pag-aaratin natin ngayon, be diligent to be found in Him, peace. Number 1, be diligent to be found in Him, peace. Number 2, without spot and blameless. Then ituloy natin ang verse 15, and consider that the long suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him. Ito may sinasabi has written to you, may sinasabi si Pablo. So number 1, number 2, peace, spotless and blameless. And number 2, pinaprepare ang puso mo. Kasi may sinasabi si Pedro, si Pablo, na sa ito, tuloy natin ang pagbabasa. As also in his epistle, katulad ng mga sinulat din niya, speaking on these things, in which are some things hard to understand na medyo mahirap maunawaan ang mga sinasabi ni Pablo, which untaught and unstable people, na ikinurap ng mga taong wicked na kanilang puso at na hindi aral, as they also to the rest of Scripture, tulad ng ginagawa na sa mga ibang kasulatan, the writer Peter is talking about the following verse. So, pinrepare ka muna. Ito ang requirement sa'yo. Habang naghihintay ka sa Panginoon, peace. Pangalawa, spotless and blameless. Patatlo, piniprepare ng mga talatang ito. Ito at saka yung patatlo, ito yung sinabi ni Pablo. Ito yun. You therefore, beloved, since you know this beforehand, since alam mo naman nga, alam mo na ito, alam mo na kung ano mangyayari sa mundo, alam mo na, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, una muna, peace. Pangalawa, and what kind of people are we as we await the coming of the day of God? Peace, characterized by peace, spotless and blameless, and huwag ka ikang malalaglag sa secure position mo na tinanggap mo doon sa aral ni Pablo. Ano ba yung secure position na yan? Ito yun, grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Pag-aralan natin, mga kapatid. Una, we are to be characterized by peace. Not only we are characterized by paghihintay or anticipation, but we should be in a peaceful condition. Kasi verse 14, balikan natin, therefore, beloved, since you look for these things, be diligent to be found in Him peace. To be found in Him in peace. Hindi to be found in Him in pieces. To be found in Him in peace. Sabi niya, therefore, beloved, since you look for these things, ano yun? Yung the day of God, yung the new heaven and the new earth, yung eternal state natin, yung glorious kingdom natin na inintay natin, yung presence natin of God forever. Since you are looking for this thing, since you are looking for this thing, the new heaven and the new earth, with all its glories and with all its beauties, you should be diligent. Another way to say is to make every effort. Make every effort. Parang ini-stress niya ang Christian duty. This is not a passive. Make every effort to be found in Him peace. Ngayon, what does He mean by that peace? Anong ibig sabihin niya ng peace na yun? Okay? Magawa muna tayo ng near assumption. Magawa muna tayo. What it could mean, maaaring ibig sabihin ay peace with God, which is tama. Peace with God. It could mean na tayo dapat ay may peace with God. Pero ang kausap dito ni Pedro ay mga saved na, mga ligtas na, who are already saved. And what is the implication when you are saved? Ano ang kahulugan na ikaw ay ligtas na? You're already at peace with God. You have no more animosity. Wala na kayong pagkakagalit
kay Kristo, ikaw ay pinagkasundo na sa Diyos. So there is no more war or friction between you and God. So you are already at peace with God. But ang kinakausap dito ni ni Pedro, ay ang mga saved na, so they are already at peace with God. So this could not be the meaning na sinasabi niya, you should be found at peace. Maaari naman, na ang ibig sabihin dito ay yung mga taong nasa loob ng iglesia o nakikibasa ng letter niya, pero hindi tunay na ligtas. Nagpo-profess lamang sila na sila ligtas, pero hindi nila alam na hindi sila talaga tunay na ligtas. Bakit lang isang tao yung maaaring hindi tunay na ligtas? Maaaring nag-church lang, na-attend lang sa church, nakikibasa lang ng sulat, nakikinig lang ng mensahe, pero hindi tunay na nagkakaroon ng revelation sa ginawa ni Kristo para sa kanya. At hindi niya tunay na tinanggap si Kristo. Kaya ang sabi niya, be diligent, abay, siguraduhin mo na ikaw ay talagang ligtas. Maaaring yun ang ibig sabihin. Maaaring yun ang pakahulugan ni Pedro sa sulat niya na be diligent to be found in Him peace. At ang ibig sabihin ay siguraduhin mo na ikaw ay genuinely saved. Because when I come, yung mga genuine saved lang ang aking mga ay liligtas na. Pero maaaring hindi yun ang primary meaning. Maaaring ang secondary meaning nito ay peace with other believers. Be found in Him, peace with other believers. Na pag dumating ako, I want to find you na makita ko kayo na nagkakasundo, living peacefully with each other. A piece of Christian love. Sabi nga, ng Romans chapter 12, verse 18, kaya nga, meron din itong, pwedeng ito ang maging kahulugan, kasi nasabi ng Romans 12, verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Abay, kung kaya mo din lamang, ay kung sa'yo din lamang nakaasa, ay makipagkasundo ka sa lahat. Kung kaya mo din lamang naman na makipagkasundo sa isang kapatid mo, kahit siya hindi nagbabayad ng utang sa'yo, kaya mo ba siya tanggapin bilang alsin ang galit sa kanya? Kung kaya mo, ay di tanggapin mo. At kung ikaw naman, kung kaya mo naman bayadan ng utang mo para magkasundo kayo, ay di bayadan mo. Kung ikaw naman, kung kaya mo naman siyang patawarin kahit hindi nahingi ng tawad, ay di patawarin mo. At kung ikaw naman, kung kaya mo rin lang naman humingi ng tawad para magkaroon kayo ng kasunduan, ay di humingi ka ng tawad. As far as it depends on you. As long as it depends on you. Kung ang pagkakasundo niya, talagang wala ka na magagawa, talagang wala na. Ayaw ka talagang tanggapin Pero ginawa mo na magagawa mo, wala yun. Wala ka na magagawa. But as far as it depends on you, ginawa mo na ba ang kaya mo? Ginawa mo na ba ang magagawa mo? Nag-exert ka ba ng effort? Kaya nga, be diligent. Effort naman. Para magkaroon kayo ng kasunduan. Para naman kayo magkaroon ng pagkakasundo. Effort naman. Yun ang ibig sabihin dito ni Pedro. Effort naman na magkaroon kayo ng pagkakasunduan. As far as it depends on you, be at peace with everyone. Kung kaya mo din lang makipagbati ka. Kung kaya mo din lang naman palampasin, para hindi kayo mag-away, palampasin mo. Alam niyo mga kapatid, marami kasing pag-aaway na pag-inisip mo mga kapatid, kung darating na si Kristo bukas, yung pinaglalaban mo, pinag-aaway mo, yan kaya ay may kabuluhan pa. I'm talking to you. Yung bang pakikipag-away mo, pakikipag-gagalit mo, o yung pakikipag-samaan mo ng loob, kung dadating ba si Kristo bukas, sa tingin mo may kabuluhan pa yan? May bagay pa gayan? Sagot naman kung bukas darating si Kristo, ay hindi naman darating si Kristo bukas. Katapang talaga kung bukas dadating, kung hindi nga. Sagot kasi, sigurado kang hindi darating bukas. Tandaan mo that He comes like a thief in the night. Yung hindi mo inaasahan, yung akala mo hindi dadating, pero kapatid, pinapaalala ko sa iyo, narito na ang birth pain, narito na ang lahat ng paghihilab ng tiyan, nandito na ang lahat ng sinyales. Nakita natin sa last week na pinakita natin sa mga trends, wars and rumors of wars. May wars pa nga ngayon, ito lang. Sipin niyo, nung huli ako nag-preach, walang war. Ngayon nung nag-preach ulit ako, may war na. Gano'ng kabilis yun? Diga? War na agad? Kaya huwag mong kakasigurado na hindi pa darating si Kristo. Baka he's already knocking on the door. Hindi lang natin alam. Kaya nga tayo dapat watch out. Kaya,
you have time, habang may panahon ka pa, ay ito na, sundin mo na. Pagkasundo ka na, kaya nga kasi, baka wala din kabuluhan niya, kasi lahat naman ng pinag-aaway mo ngayon, sigurado susunugin lang yan eh. Matutupok lang yan. Pero kung pinag-aawayin niyo si Kristo, sige, paayag ako. Sige, makapag-away ka, kung ayaw tumanggap kay Kristo at nangangahulugan ng parang ibang tao ay mapahamak dahil sa kanya, sige, awayin mo na. Kasi yun ang mahalaga eh, yung relasyon mo kay Kristo, yun ang hindi matutupok eh. Yun ang paglaban mo. Pero kung lahat ng bagay ay pinaglalaban mo, pinag-aaway mo, matutupok din lang, kayain mo na. Kayain na. Amen mga kapatid. So, pero hindi pa rin yun palagay ko ang true meaning nito eh. Hindi pa rin ito yung meaning ng verse na yun, ito. Pero siguradong kasama yun. Siguradong kasama yun. Hello? Who you? Lazada yan, sigurado. Mami, delivery po. Shopee. Lazada. So, nasaan tayo mga kapatid? Yan. Wala tuloy ako. So, hindi nga yun ang meaning. Palagay ko hindi yun ang hindi pa rin yun. Pero kasama yun. Sigurado kasama yun. Kasi nga, may verse din tayo. What he's saying here is to be, ito palagay ko. What he's saying here is that you be found enjoying the peace of God. It is a personal peace of mind. The peace that comes from the strong faith in the Lord. Yun dahil ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, kaya ka may kapanatagan. Dahil may tiwala ka sa Diyos na may control ng history, kaya ka may kapanatagan. Dahil may tiwala ka sa Kristo na namatay para sa iyo, kaya ka may kapanatagan. Dahil may tiwala ka sa Kristo na nabuhay para sa iyo, upang magkaroon ka ulit ng buhay, kaya ka may kapanatagan. Dahil may tiwala ka sa Diyos na maghahari sa buhay, na kasama mo, kaya ikaw may kapanatagan. Because of your strong faith in God. Kaya nga, sabi ng Philippians chapter 4, in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the what? The peace of God. Anong klaseng peace? That surpasses all comprehension, na nilalampasan ang lahat ng pagkakaunawa. Hindi mo maintindihan itong klaseng peace na to. Shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, pakita mo nga to sis, he is, so next verse, he is talking about the kind of peace that guards the hearts and the mind. The kind of peace that makes us free from anxiety. Yung peace na ikaw ay walang worry. Yung peace na ikaw ay hindi natatakot. Yung peace na ikaw ay walang worry of tomorrow. The kind of peace that makes us free from fear. No matter what, ano man mangyari, the kind of peace makes us excited for Christ to come because we don't fear that He will discover our sinfulness. Hindi tayo natatakot na pagdating ni Jesus, matidiscover yung mga kasalanan natin because we know that all our sin has been carried by Jesus on the cross. The kind of peace that is free from worry about the future. Yung mga bad news o yung mga events na dadating, yung alam mo ba yung gera ng Ukraine at saka Russia na yan, it will result into what? Economic depression. Why? Russia is 40% supplier of natural gas ng Europe. Russia is 12% supplier of OPEC gases, petroleum gas. Ay sinanction nila ang Russia. Ibig sabihin, no trade between Russia. Therefore, 40% ang insufficiency ng natural gas ng Europe. 12% insufficiency ng petroleum gas in the world. Therefore, ano ang resulta nito? Increase in the prices of oil. And when the prices of oil increase, ano mangyayari? There will be increase in prices of other goods. At pag nag-increase ang prices of other goods, magkakaroon ng inflation. Therefore, kulang na naman ang sweldo ni Juan de la Cruz. So may implication ito, may implication sa atin. But sabi nga, in spite of those things, we shall have no fear in spite of prices, economy, jobs, your peso value will increase. We should have no fear. We should not be troubled. Ay, madaling sabihin, Pastor James siya, ay kahit naman Kristiyano nabili din nagpapakarga din ng gasolina. Ay kahit naman Kristiyano ay nabili din ng bigas, nabili din ng asukal.
ay di naapektuhan din kami naapektuhan din kami pag tumaas. Di ba dahil ang believers ay nagbabayad din ng bayad sa jeep? Pag sumakay sa bus, nagbabayad din ng mga mananampalataya. Tama yan kapatid, tama, totoo yan, nakikisa ko siya. Pero tandaan natin mga kapatid, there is these words, but these words are very different. What is these words? Insulated and isolated. Anong ibig sabihin ito mga kapatid? Ito, tingnan mo natin sa Psalm 34 verse 14. In the world there is many trouble, but the Lord God saves them all. You are not isolated from the trouble of this world. Hindi tayo wala sa mundo upang hindi dumaan sa mga lahat ng trouble. Kaya nga, in this world there are many trouble. Pero hindi sinabing, but you are not in the trouble. Pero sinabi, but in the trouble, God save you. Yun ang insulated. Sa kabila ng lahat ng trouble, naandoon ang Diyos. Sa kabila ng lahat ng trouble, yung effect ng trouble na ito will not affect you. Though you are in the middle of the trouble, but the trouble will not kill you. Example mga kapatid, tingnan natin ang mga example natin. Si Paul, nung si Pablo ay nasa storm, si Paul ba inalis ng Diyos sa storm? Nung ba si Pablo ay sumakay sa ship at papunta siya sa Malta, siya ba ay inalis ng Diyos sa storm, inalis sa barko at pinabayaan ng barko? Hindi, sa kalagitnaan ng bagyo, lumubog ang barko, naandun si Pablo. Pero kahit lumubog ang barko, pinabayaan ba kahit isa nakasama ni Pablo? Hindi. Lumubog ang barko pero sila ay naligtas sa pangpang ng Malta. Because Pablo is not isolated from trouble, but Pablo is insulated from trouble. Amen. Nung pa si Pablo ay naandoon at nagpapadaig, nagpapaningas ng apoy, inalis ba ng Diyos ang lahat ng ahas upang hindi makagat ang kamay ni Pablo? Hindi, naandun pa rin ang ahas doon sa mga tinatabas-tabas sila damot, naglalagay ng nagpapaningas ng apoy, pero nakagat pa rin siya ng ahas. Yung ahas ba ay walang kamandag? May kamandag ang ahas. Sabi nga ng mga Tagalog, patay na yan. Makasalanan yan eh. Kaya namatay agad eh. Pero hindi. Pero ano ginawa ng Panginoon? The effect of that bite, the effect of the venom, Pablo was insulated from the effect of that venom. He was not isolated from the trouble. Kagaya natin, hindi tayo iaalisin sa mundo upang hindi tayo dumana sa pagmamahal ng kurudo. Hindi tayo inalis sa gitna ng pandemic, pero sa gitna ng pandemic, naandun ka. At doon sa kalagitna ng pandemic, naroon ka, kasama mo si Kristo, pinapangalagaan ka. Amen. Ngayon, mga kapatid, isa pang example, yung bang tatlong Hudyo na nagsabi na kay Haring Darius nga na sumamba kayo sa akin at hindi sumamba sa kanila. At itinapon sila sa nagbabaga na furnace, nagniningas na furnace. Sila ba inalis doon sa nagniningas na furnace? Hindi sila inalis doon. Bagkus sila sinamahan ni Kristo. Naging 4 sila doon sa furnace. At anong ginawa nila? Habang naandun sila sa nagbabagang furnace, anong ginawa nila? Sila ba'y nagsigawa sa sakit? Sila ba'y nakaramdam ng init? Hindi, sila'y nagsayaw. Sa kalagitnaan ng nagbabagang furnace, sila'y nagsasayaw. Even their clothes were not tainted with smoke. Hindi man lang nangamoy ang usok. Bakit kapatid? Insulated. They were not isolated from the fire, from the furnace, but they were insulated from the heat and the burning of the furnace. Ano pa mga kapatid? Tanong, ganito, paano si Stephen? Si Stephen siya sa Acts, no, siya ay binato. Para Pastor James, paano ngayon yan? Siya ba'y isolated? Kapatid, sinasabi ko, yes, he was isolated. Bakit? Nung si Stephen, nung narinig ng mga Pariseo, nung sinabi ni Stephen, nakita lang kita, bumuka, at nakita ko si Kristo, at may tumayo para sa akin. Narinig ng mga Pariseo, binasak yung kanang damit, kumuha sila ng mga bato, at sinimulang batoin si Stephen. At nung si Stephen ay binabato, ano sabi ni Stephen, Panginoon ko, do not hold this sin against them. And Stephen kneel. And Stephen, ang nangyari kay Stephen, siya may sumigaw, aray ko! Ganun. Natulog si Stephen. Kapatid, kung may kagat ng lamok, makakatulog ka? Inuupa ka ng lamok, nagigising ka nga eh. Pero si Stephen, habang binabato, natulog. Natulog because sinave ni Lord even your pain. Even your pain, Stephen was not able to feel the pain of the stoning because he was insulated from the effect of the trouble.
Amen. Hallelujah. Paano yung mga ibang Kristiyanong pinugutan, pinakain sa leon? I also believe, nung sila kinakain ng leon. Di ba sabi, habang sila kinakain ng leon, kumakanta sila? Ang makakanta, lambuti-buti mo, Lord! Makakanta ka ba? Hindi sila, kumakanta sila. Because they are enjoying that very moment. Why? Because they were being insulated by God from the pain. Kaya even mga kapatid, ano ba yung dadating na yan? It must come. Ano ba yung mga trouble na yan? It must come. Kasi nga, sinabi ko sa iyo ang reason kung bakit it must come. But do not be afraid. Do not fear, mga kapatid. Stay calm. Be at peace. Sorry. Be at peace. Why? Because you are not isolated from trouble, but you are insulated from trouble because you are in Christ. And we are in Christ. Ano ba sabihin ng in? On at in. Anong in? Inside. You are in Christ. Before you feel the pain, Christ will feel it for you. Amen. Hallelujah. Bago mo maramdaman yung sumpit, siya muna, nasa loob ka eh. Diga, yung persecution will come. Pero sino unang pinersecute nila? Si Jesus Christ. Ibig sabihin, kapatid, do not worry, chill. Yun nga sinasabi sa atin, this news will come. This is terrible news. But, don't worry. Sabi nila, don't worry. Be happy. Don't worry, chill lang, cool ka. I got it. Ako bahala. Kindat lang. I got it. Yun ang sinasabi ni Lord. Ako na ang bahala, sabi ni Lord. Hallelujah. So, sabi nga, John, ano bang verse natin dito? John chapter 16, verse 33, I have told you these things. Sinasabi ko na sa inyo, ha? Sabi ni Jesus, sabi ni Kristo nga, I have told you these things. Sinasabi ko sa inyo na, sinasabi ko na, that in me, you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart. Take heart. Huwag kang manlolo mo. Taksan mo loob mo, yung puso mo eh. Kunin mo, take heart. Yung puso mo, ano mo, palakasin mo. Enjoy ka lang, enjoy ka. Take heart. Chill. Cool. Peace. Peace, man. Peace. Binasa kami niya, peace, man. Sabi naman na iba, peace, why? Because I have overcome. Amen. So ito yung kind of peace that knows no fear regarding the day of the Lord. Yung paghuhukom, Christ, paghuhukom ni Kristo sa mundo at sa lahat ng mga hindi tumanggap sa Kanya. Yung melting of all the elements, yung tribulation, yung persecution, because we enjoy the peace of God. And this is a peace that transcends human comprehension. A peace that transcends human intellectual power. It transcends human definition. It transcends human explanation. Hindi, in short, hindi ko maintindihan, kagulo na kayo, peace pa. Yung nasabi na hindi mananampalataya, hindi ko maintindihan sa inyo. Nagkakagulo na. Ano na nangyayari kayo? Chill-chill lang. Hindi na kayo. Withdrawin nyo na ang pera nyo sa bangko. Bili na kayo ng ganito. Bili na kayo ng ginto. O, bumili na kayo doon na kayo magtago sa kuweba. O, bumili na kayo ng maraming tissue paper. Bili sardinas. Hindi ko hindi kayo, siguro kayo hindi kayo aware na nangyayari sa mundo. Kasabi sa atin, kasi meron ganun kasabihan if you are not troubled as I am, you might be aware of the trouble. If you are not troubled as I am, you might not be aware of the trouble. No, we are aware of the trouble, but in spite of the trouble, we are not in trouble. We are at peace because of what God has given us. And that is the peace of God that transcends all understanding. Hindi natin maintindihan. Hindi natin maunawaan. Diba? Hindi nila maunawaan pala. Hindi nila maintindihan. Pero tayo, naintindihan natin. Naunawaan natin. Amen? So, mga kapatid, kung si Kristo kaya ay 24 hours na lang yung time. In 24 hours, Jesus is coming tomorrow. Ano kaya ang 24 hours sa atin? Ano kaya ibig sabihin ng living in complete peace?
Come, comfort. Kasi alam mo na yung account mo is nakasettle na eh. Alam mo na, kayo ni Lord eh, okay na eh. Nakasettle ni Lord, settle na account natin na, wala na akong bayadin. Alam mo yun eh. Kasi binayaran na ni Kristo eh. Kaya nga, kung dumating man yung judgment na ito, or na matunaw naman kung anong lahat na, all is well with us. Kasi hindi ka naman matutunaw eh. Hindi ka naman masusunog eh. All is well with us. So, ang real challenge ngayon sa atin mga Kristiyano, kaya nga may effort eh. May challenge sa atin. Anong effort sa atin? Is living not to create a perfect world. Para maging happy tayo. But to live in a fallen world, surrounded by fallen people, in the midst of all the manifestation of the curses and its destined worsening condition, and having perfect peace, that is all is well between you and God. And His purposes is unfolds perfectly as revealed in Scripture. So ang challenge mo sa atin, sa kabila ng kaguluhang ito, ikaw ay manatiling mapayapa at manatiling umaasa sa Diyos dahil alam mo na ito ang plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos ay may purpose para sa iyo at sigurado all is well for you. Iyon ang challenge sa atin. So, how sure are we no matter how terrible the world will become, we are safe and insulated? Gaano tayo kasigurado? Dagan natin ang verse. Sigurado ka ba na gaano ka kalupit ang mangyari sa mundo, talagang tayo ay safe and insulated? Sabi kasi ng Matthew chapter 24 verse 6, ito sinasabi ng 24 verse 6. When all these things He predicted should come, He also said, you will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Because Christ said, we are not to be alarmed, we are to be not alarmed. Yun lang. Enough na yung sinabi ni Kristo. Not alarmed. Do not be alarmed. So we should not be alarmed. Sabi din ng 1 John 4:17. Therefore, that we should have confidence in the day of judgment. We should be very confident. Confident ka ba, kapatid? Na on the day of judgment, ay lalampasan ka lang nito? Na hindi ka magsasuffer dito? Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 12, as you anticipate, kasi yung anticipate, kapatid, is prosdokao. Prosdokao meaning is to await, to expect. Active tense ito, kapatid, hindi to passive. Active. Active tense to. Na ikaw ibig sabihin ay may input. The coming of Jesus, you should be living in condition of perfect peace. Kung mapapanoorin mo lamang ay lahat na nakakatakot, is that a active? Active na para ikaw mabuhay ng mapayapa? Hindi. Dapat aktibo ka na patuloy na lumago sa salita ng Lord at sa kanyang biyaya. Patuloy na lumago sa pananampalataya. In that way, you will remain at peace. Patuloy kang manampalataya, patuloy kang tumawag, patuloy mong Philippians 4:6, patuloy mong itaas sa Kanya ang lahat ng concern mo. That is how you become active. So, letter B. Malapit na tayo matapos. B. Spotless and blameless. Ito dapat na karakter natin. Sa Tagalog nung spotless, walang dungis o walang kapintasan. At yung blameless naman, walang sala. So back to verse 14 again. Beloved, since you look for these things, be diligent not only to be found by Him in peace, but to be found by Him spotless and blameless. Ang ibang translation dito, therefore, beloved, since you look for these things, be diligent to be found spotless and blameless by Him and at peace. So ngayon mga kapatid, walang kapintasan, walang dungis, at ang isa naman ay walang sala. So ibig sabihin ng spotless, ito yung nature. Walang dungis, walang pintas, it is by nature. In Christ, you have been made spotless and blameless. Kasi lahat ng spot mo, not blameless. In Christ, you have been made spotless. Wala ka ng dungis. Wala ka ng pintas. You have been made perfect in Christ. Perfecto na ka na kay Kristo. Sabihin nyo nga, I am perfect in Christ. So therefore, you are no longer spotted. You are no longer dungisan. You are already spotless. Yung blameless naman, it refers to your deeds or action. Walang sala. Ay dito ngayon may problema.
Kasi marami sa atin may sala. Kasi yung blameless, it refers to the negative effect or result of your action, of your deed. Because you did something, it has a negative effect. At a negative effect, ikaw ngayon na bine-blame. Kung meron ditong tumakbo na singer, at ito'y natakid, ay sino may sala ng pagkakabasag? Si pastor ba? Ay di yung singer na yun, alam ka na may blame mo sa akin, yung ginawa niya. Kaya hindi siya blameless dun sa pagkakabasag ng ilaw. Kaya nga, in Christ, we are already spotless, but, mga kapatid, may complication. You could be spotless, but in one sense, you could not be blameless. May blame ka pa din. Pero, ang maganda nito kapatid, kasi may action tayo. Habang buhay tayo kapatid, meron tayo nagagawang mali. Nakakasala tayo, nabe-blame tayo. Kaya nag-away yung ganito kasi ikaw may sala. Ikaw naman kasi sister. O kaya, ano ginagawa niyo? Bine-blame niyo. Ikaw naman kasi sister. Hindi mo kasi, hindi mo ginato. Ikaw naman kasi, ako nga. Hindi ka blameless. Hindi ka blameless. You are blamed. We are being blamed. Ikaw ang may sala. Pero maganda nito kapatid, ano man ang blame na nagawa natin mga kapatid, yung kaparusahan doon sa blame na yon, tinanggap na ni Kristo. We are not to be punished for the blame, but we are not blameless. But we are not to be punished for the blame kasi yung punishment, tinanggap na ni Kristo para sa atin. Kaya lamang yung blame for the consequences of your action ay naandun pa din. Kaya ngayon, mga kapatid, ang ating objective ngayon is exert effort to be blameless. So, it might be that you are not spotless, but you are not blameless. So, it's possible, in reality, you are still to be blamed because of your action by your wrong deed. So, in God's sight, you are therefore to blame. Sa mata ng Diyos, ikaw pa rin bine-blame. Alam ka naman, sisihin si Kristo. Sa ginawa mo. Nagnakaw ka lang naman si Kristo sisihin. Pero si Kristo ay tinanggap niya ka para sa sa'yo. Pero ikaw pa rin, you are still to be blamed. So, by the grace of God, yung blame mo ay na-charge kay Kristo. Yung kaparusahan sa blame na ginawa mo, na-charge kay Kristo. Kaya ngayon mga kapatid, ito ay pinapatutuhanan ng verse na ito ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 3. But among you, there must not be even a hint of sexual immorality, or any kind of impurity, or of greed, because though these are improper for God's holy people. So improper na sa iyo kapatid ang magkaroon para ng maraming blame. Improper na sa atin bilang mga nag-iintay sa pagdating ni Kristo na patuloy pa rin mamuhay sa isang buhay na maraming blame. Gets nyo ba mga kapatid? O tulog na kayo mga kapatid? Sino ba i-blame ko sa pagtulog ninyo? Kayo din yan eh. Hindi kayo natulog na maaga. Puyat kayo, kaya kayo tulog ngayon. Alam ka naman kami sisihin ninyo. Alam ka naman ang preaching kong sisihin nyo. Dahil ang preaching mo na may kahaba. Hindi yun. You are to blame kasi hindi kayo natulog ng maaga. At ang dami nyo kinain kanin kanina umaga. Kita niyo mga kapatid, we are not blameless. But we should strive to be blameless. As the day of coming of God is drawing near. We are spotless in Christ, but we are not blameless and we should strive to be blameless. Amen? And number 3, itong hallelujah pa rin ng Panginoon. Ito mga kapatid, tingnan nyo ha. Yung una, nagpepel tayo. Minsan we are troubled. We are not peaceful. Baksak tayo. Lalo naman dito. Ba't madalas tayo mag-fail dito? Pero we are trying. We are trying. Alam niyo ang patatlo? Problem yung una. Problem yung padalawa, mas lalo problem. Yung patatlo, solution to the problem. Ang galing ng Panginoon. Solution to the problem yung patatlo. Sabi niya, pero huwag kayong aalis sa secure seat ninyo. But rather, grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kasi alam niya, na mag-fail ka sa 1, mag-fail ka sa 2, binigyan ka niya ng solution sa 3. Para ganito yun, ikaw ay sirkero na tumutulay umakit sa poste at tumutulay sa kawad. Sabi ng number 1, akyat. Sabi ng number 2, tulay. Pero ng number 3, sabi ni Lord, ito ang net, salo kita. So ikaw ay aakyat ngayon at tutulay ngayon dahil alam mo na kung magkamali ka man, sasaluhin ka ng Panginoon. Hallelujah. So hindi ka ngayon aakyat, tutulay at ito sasaluhin naman ako, tatalon ako.
Hindi mo gagawin yon. Pipilitin mo ngayon makatulay, pero hindi ka kayo takot kahit sapagkat alam mo may sasalo sa'yo. Pero ganito, aakyat ka, tutulay ka, hindi ka tatalon dahil alam mo may sasalo. Kundi, bago ka umakyat, sisiguraduhin mo na yung net ay nakatali. Bago ka umakyat, sisiguraduhin mo na malalim ang pananampalataya mo doon sa net. You can now climb, you can now walk, and balance doon sa beam dahil you are sure that there is someone who's going to save you. Kaya ang pagsisikapan mo ngayon ay siguraduhin na, na matigas ang pagkakatali mo doon sa net na inilagay para sa iyong sasalo sa iyo. Kaya ngayon, ang sabi dito, be on, letter C, be on guard, not falling from your secure position. Siguraduhin mo na hindi ka malalaglag sa, secure ka na, siguraduhin mo na hindi ka malalaglag dyan sa secure position mo. But, ano ba yung secure position na yan? Ito, sabi niya, siguraduhin mo na hindi ka malalaglag sa secure position mo. Ano ba yung secure position na yan? Instead, growing in the grace and of knowledge of our Lord Jesus Christ. Grace of God is our guarantee. The grace of God is our security. Ang biyaya ng Diyos ang ating kasiguraduhan. Ano bang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos na ito? Na hindi na ngayon kapatid nakadepende sa iyong pagsisikap ang iyong kaligtasan. Ito ay nakadepende ngayon sa ginawa ni Kristo. At natapos na ang ginawa ni Kristo, kaya pananampalatayaan mo na lamang. Kaya sigurado ang iyong kaligtasan. Yan ang meaning of grace. At hindi pa yun. At hindi mo ngayon maaalis ang kaligtasan ito. Bakit? Sapagkat ito na may binigay sa iyo. Ito na may libreng ipinagkaloob sa iyo, hindi mo naman pinaghirapan paanong mawawala sa iyo, sapagkat ito na may kaloob sa iyo. So yun ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. Wala kang ginawa, wala kang in-exert, wala kang in-effort, and yet you are receiving the fruit of the labor of Christ Jesus. Amen. Pinagsikapan ni Kristo para sa iyo, tanggapin mo na lang. Tatanggapin mo lang ang biyaya, binigay sa iyo, dahil ba ikarapat dapat? Hindi. Dahil mahal ka ng Diyos, ibinigay sa iyo ang biyaya. Yun ang grace. Kaya yun lang, dun lang. Kaya yung ngayong panahon ito mga kapatid, this is not a time, sabi nga doon sa binasa natin kanina, do not be on guard not to fall from your secure position. What is our security? Our security is the grace of God. Our security is Christ. Our security is the grace of Christ. Our security is what Christ has done for us. Yun ang our security. Ano man ang dumaan mga kapatid, malaglag ka man mga kapatid, alam mo na hindi ka mapapahamak sapagkat ang lahat ng kailangan mo, lahat ng pangangailangan mo, regarding kaligtasan at regarding sa buhay na walang hanggan, ay binigay na sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Hindi mo pinaghirapan. So, ano ang kailangan mong gawin mga kapatid? Kaya nga sabi ni Pablo sa Ephesians 4:14, be no more children, tossed to and fro, and carried about every wind of doctrine through the crafty, cunning operation of Satan. Hindi na ang panahon ngayon mga kapatid, magpalipat-lipat ng doktrina, magpalipat-lipat ka kapatid ng church. Kung ikaw ay nasa church na nagtuturo ng biyaya ng Diyos, yun ang sabi, lumago ka doon. Pagsikapan mo kapatid na lalo ka maging matibay doon. Pagsikapan mo mga kapatid na lagi doon ka nakapokus. Pagtuunan mo ng kapansin kapatid na ikaw ay hindi mawawala ang pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Sapagkat yun ang assurance mo, yun ang security mo. Ano man ang dumaan, ano man ang mangyari, mag-fail ka naman. Minsan-minsan, nakakalimot ka, nagiging trouble ka. Balik mo ang peace mo, effort, basa ka, effort, makinig ka ng mensahe. Minsan-minsan, you have to be blamed for something. Mga kapatid, nakipagkasundo ka, ayusin mo, fix it, exert effort. At huwag mo kalilimutan kapatid, lumago ka. Paano ba lalago ka sa kay Kristo? Mga kapatid, kung umatin ka sa church na ito, paano mo pag-atin? Makinig ka ng mensahe. Tinuturo namin dito si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa. Pinakikilala natin dito si Kristo. Ano pa? Lumago ka sa biyaya niya. Sineselebrate natin dito, kapatid, ang new covenant. We are characterized by grace. We are conscious of Jesus' death and His resurrection. Wala na kapatid. Wala na sa panahon ito na mas mahalaga pa, kundi sa katuruan na yun. Hindi na ngayon, hindi na ang panahon upang pag-aralan mo ang napakaraming salaysay tungkol sa makasal mo, kundi kung hindi din lang niya maglilit sa iyo tungkol sa pananampalataya mo kay Kristo at kanya tinapos na gawa kapatid, huwag mo na ituloy sa ayong oras mo. Ang pag-aralan mo, mga kapatid, ay kung paano ka lalago sa biyayang kaloob sa iyo ng Panginoon.
So that is our character. In conclusion, mga kapatid, this is not the time to be troubled. Are you troubled? No, we should be at peace. But be at peace with God no matter what time, no matter what. Ano man mangyari, mga kapatid? Ano mang rumor or wars, ano mang volcanic eruption, ano mang paglindol, ano mang trahedya, ano namang pandemic. At sinasabi ko niyo sa kapatid, sa inyo mga kapatid, ang mundo ay hindi gaganda. It will continue to its course na tinakda ng Diyos, the worsening of this world, para magkaroon na ng judgment. Hindi na sa paganda ang mundo, sa pasama na. But in spite of the destination of this world, you should be at peace. Knowing, mga kapatid, that this is planned by God. And the way He planned it, you are included in His plan. Pangalawa, mga kapatid, it's not a time na tayo ay maging kung ano-anong pinagagagawa sa buhay natin. It's a time to strive to be blameless. Why? So that people will see that you are truly the children of God, walking according to the will of God, being guided by the Holy Spirit. Mahirap ito, mga kapatid, kung sa laman. Pero tandaan natin, mga kapatid, there is the Holy Spirit that lives and dwells in us, that who empower us, that who gives us the will and the power to do things, that He has created us a new creation in Christ. We are no longer the old self, craving for sinful things. We are a new creation, craving for pure things. You are a new creation in Christ. And lastly, mga kapatid, continue to grow in the grace and knowledge. Yung pagkakilala mo kay Kristo. Mga kapatid, kung if you are a YouTuber, kung ikaw ay mga gizmo addict, o ikaw ay lagi nasa internet, mga kapatid, you can spare time. You can devote much of your time to search, to read, to listen, to preaching to the messages about Christ and the grace of God. Listen to the full grace messages. Pag nakita niyo ito na may nagtuturo, kailangan para maligtas ka, gawin mo to, o kaya makagalit sa iyong Diyos, patayin mo na, isara mo na. Kapag nasasabi sa ito, mga kapatid, kailangan mo ito, upang ikaw ay hindi mapahamak, o kailangan gawin mo ito. At nagagalit kasi sa iyo ang Diyos kapag hindi mo ginagawa ito, mga kapatid, patayin mo na, sapagkat kahit kailan, hindi magagalit sa iyo ang Diyos. Sapagkat lahat ng galit ng Diyos ay binuhos na kay Kristo sa krus. At ang nakikita ngayon sa iyo, pag-ibig, biyaya at awa ng Diyos. So, mga kapatid, this is what, as we, a believer, expecting, excited na dumating si Kristo, are to be found by Him. At peace, spotless, blameless, and growing in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen, hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin natin siya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong pong mensahe sa amin, Lord God, na sa kabila ng kaluguluhan, nakakatakot ng mundo ito, Lord God, we can smile, we can laugh, Lord God, we can still rejoice, and we can still expect good things. Though the world is going worse and worse, our life is getting better and better. Dahil, Lord, you have destined, you have removed the curse from us through Jesus Christ, and you have blessed us. As the verse said, that goodness and mercy will follow us all the days of our life here on earth. And at the end, we will dwell in the house of the Lord forever. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! Hallelujah!